Magandang araw mga kap. Galing ako dyan sa may Sampaloc, no? Nag-deliver ako ng barber pole and meron na naman tayong narinig na isang magandang kwento, no? Galing sa kapatid natin sa industriya. Okay, nakakatuwa lang kasi nakaka-inspire talaga yung mga ganitong klaseng kwento, no? And gusto ko rin talagang i-share to dun sa mga kapatid natin sa industriya, especially dun sa mga bago pa, mga baguhan. Okay, so yung kwento niya mga kap, currently meron na siyang sariling barbershop, no? 3 chairs barbershop sa may Sampaloc. Okay, napakaganda ng location, malapit sa universities, residentials, condo. So napakalakas nung shop. And nakikita ko naman doon sa pagpunta ko doon sa shop niya, maganda ang takbo ng kanyang negosyo at kanyang pamilya, no. So nakaka-inspire lang yung kwento niya kasi sabi niya dati tubong Tarlac to no, at napadpad sa Sampaloc, naggugupit sa Sampaloc, no. So nangangamuhan siya. Ang maganda lang dito sa kwento niya mga kap, yung boss niya halos wala nang ginagawa, no. So siya na yung nagugupit, siya na yung nag-aasikaso sa shop, naglilinis, siya na rin yung nagbabayad doon sa renta, sa utilities. So basically napapatakbo niya yung shop mag-isa, no. Maganda lang doon sa experience niya, kumbaga habang hindi pa siya hinog, 'di ba? Kumbaga hindi pa niya panahon, nandoon siya sa isang barbershop at nagtatrabaho ng maayos, ginagawa ang lahat para patakbuhin ng maayos yung shop. Naging isa siyang matapat na empleyado, no, barbero doon sa barbershop. Kaya later on, dahil doon sa pag-stay niya doon sa shop na yon, kumbaga na-develop yung skills niya. Na-develop yung skills niya sa paggugupit, na-develop din yung skills niya sa pag-manage ng barbershop. Magkaibang bagay kasi yun. Yung pagbabarbero at saka yung pagmamanage ng barbershop ay magkaibang bahay. Pero yung skills na yun, parehas niyang natutunan dahil naging matapat siyang isang barbero, no? So ngayon, inaani niya na, no, yung mga itinanim niya nung siya ay isa pang barbero sa nangangamuhan sa isang barbershop, no. And napakaganda kasi medyo kilala na siya doon sa community, no, doon sa Sampaloc area. Okay, kilala siya doon sa community. Marami siyang mga estudyante na ginugupitan. Okay, at even yung isang parang kumbento doon ng mga pare, siya yung tagagupit. Okay, so twice a month bumibisit siya doon. And yung opisina yung nagbabayad nung ano, no, nung gupit ng mga magpapare. And iba pa yung abot ng mga kinugupitan niya. So napaka-inspiring lang nung kwento niya, no. So from namamasukan and then ngayon, okay, very stable na yung barbershop niya. Very stable. At nakikita ko naman yung maayos niyang pakikitungo sa mga kliyente niya. And even sa akin, no, nung nagpunta ako dun sa shop niya, talagang napakaayos nung pakikitungo niya. Siguro yung lesson na in-impart niya sa akin, sabi niya napaka-importante na laging may tao dun sa shop. Sabi niya bihira siya umalis, talagang nandun siya sa barbershop para pag kailangan siya ng tao, nandun siya at magbibigay ng serbisyo. Dahil sabi niya once na nagpunta yan at hindi mo nagupitan, nagsubok sa iba, nagustuhan, ibig sabihin nawalan ka na ng isang customer. So ano yung may matututunan natin dito, no, kay sa kapatid natin na to sa industriya, no. So matututunan natin dito mga kap, yung commitment at saka consistency. Okay, so committed siya sa ginagawa niya at consistent siya. And then at the same time, one word na sinabi niya, no, na tumatak sa akin, yung disiplina. Napaka-importante ng disiplina, no.
So, gusto ko lang i-share habang ano pa, no, mainit pa. Nararamdaman ko pa, no, dahil talagang very recent to, kakakagaling ko lang doon. Gusto ko lang i-share para lalo na doon sa mga baguhang barbero, no. So, dapat yung commitment nyo, yung consistency nyo, yung discipline nyo, dapat laging nandyan. At kung nasa isang shop kayo, ibigay yung best nyo. Okay, dahil diyan mag-grow yung clientele mo. Habang nandiyan ka sa shop na yan, nagpa-pile up yung mga kliyente mo, naiipon yung mga kliyente mo, no? Kaya maganda, consistent ka na nandun sa isang shop na yon. Okay, at hino-hone mo, no? Pinapalago mo yung skills mo. Okay, so yun lang mga kap, maraming salamat, kwento ko lang. Okay, sana may mapulot kayo dun sa karakter ng isang kapatid natin na to sa industriya na nasa bandang Sampaloc. Okay, God bless you all mga kap. Tularan natin tong barbero na to.